Kabanata 171. Dahil idinidikit mo ang iyong ilong sa hindi nararapat. Sinamaan ng tingin ni Zachary si Hector. Ako, tumayo si Hector saglit bago siya nagpaliwanag. Ibinibigay ko lang itong necklace pabalik dahil sa pagkakamali ng asawa ko. Wala itong kinalaman sa iba. Ibig mong sabihin hindi mo ito ginagawa para sa kanya. Turo ni Zachary kay Charlotte. Hindi. Ibinaba ni Hector ang ulo, at hindi naglakas loob na tumingin kay Charlotte. Nang marinig ang kanyang tugon, nagsalubong si Charlotte sa kanyang mga kilay, isang hindi mapakali na pakiramdam ang pumasok sa loob niya. Alam niyang sinasabi ni Hector ang mga salitang iyon para protektahan ang sarili, ngunit para tingnan kung gaano siya naging maamo ay nagpadala ng hindi maipaliwanag na damdamin sa kanyang puso. Sabihin mo sa akin kung gayon. Ano ang kinalaman sa akin ng pagkabangkarote ng Wind Corporation? Tanong ni Zachary. Kinilig si Hector habang lalong namutla ang mukha. Hindi siya ang nagsabi sa akin tungkol dito, paliwanag ni Charlotte. Wala itong kinalaman sa kanya. Magsalita ka, angal ni Zachary. Nang inagmuli na nauutaw si Hector, hindi ko alam. Imbes na sumigaw ulit, nanatiling nakatutok ang glacial na tingin ni Zachary sa kausap. Anong ginagawa mo? Mabilis na tumalon si Charlotte sa depensa ni Hector. Bakit ka humihila ng iba sa problema natin? Tama ka. Biglang nagbago ang tono ni Zachary habang nakangiti. Mr. Sterling, huwag kang matakot. Ako ay nagtatanong lang. Tulad ni Charlotte, nakasimangot si Hector sa pagkataranta. Isang kwintas lang na nagkakahalaga ng 100,000,000. Hindi mo na kailangang ihatid ito sa akin ng personal. Pagkatapos ay ibinato ni Zachary ang ruby necklace kay Hector na para bang nagbibigay siya ng pera sa isang pulubi. Dito, isipin mo ito bilang aking puhunan at gamitin ito upang simulan ang proyekto. Ang ibig mo bang sabihin? Natigilan si Hector na nalilito. Maaari ko bang i-restart ang aking proyekto? Ang kwintas ay simbolo ng pagkakataong ibinibigay sa kanya ni Zachary. Oo naman. Napasandal si Zachary sa sofa habang maganda ang pag-indayog ng baso niya. Gayunpaman, ang item na iyon ay maaari lamang magkaroon ng isang halaga. Kung gagamitin mo ang ruby necklace para simulan ang iyong proyekto o para bilhin ang kanyang kalayaan, ikaw ang bahala. Nang marinig ang mga salita ni Zachary, tumayo ang buhok sa likod ng leeg ni Charlotte. So iyon ang bet na sinasabi niya. Ang taya ay tungkol sa pagpili ni Hector. Pipiliin ba niya ang kumpanya, o ako ang pipiliin niya? Isa lang ang mapipili niya. Alam ni Charlotte kung gaano kahalaga ang proyekto sa mga Sterling para makiusap si Hector kay Zachary. Ngayon na pinipilit sila ng Browns at Divine Corporation, kung hindi maisakatuparan ng Sterlings na magtagumpay na proyektong ito, ang pagkalugi ay naghihintay para sa kanila. Imposibleng isuko ni Hector ang kanyang huling pagkakataon sa ganitong sitwasyon. Gayunpaman, kung pipiliin niya ang pamilya, muli niya itong susukuan. Ito ay magiging reenactment ng nangyari 4 na taon na ang nakakaraan. Iyon ay sinabi, maraming mga bagay ang nagbago mula noong 4 na taon na ang nakakaraan. Dahil dito, kahit na pinili ni Hector na abandonahin siya para sa kanyang pamilya muli, si Charlotte ay hindi na makaramdam ng parehong pagkabigo at hinaing na minsan niyang naramdaman. Matagal na niyang pinakawalan ang nararamdaman niya. Siya lang ang nakahawak sa mga nararamdamang iyon. Ang ginagawa ngayon ni Zachary ay ang pagharang sa pagitan nila, na pilit na binitawan ni Hector ang kanyang damdamin. Mula noon, mahihiya na siyang ipagpatuloy ang pagkapit kay Charlotte. Kasabay nito, sa wakas ay ibibigay ni Charlotte ang huling pag-asa na mayroon siya para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang kalikasan ng tao ay palaging malupit. Maaari silang magpatawad at umunawa, ngunit hindi yun nangangahulugan na wala nang matitirang mabigat na damdamin. Walang kinalaman ang mga babae sa negosyo. Bakit kailangan mo siyang idamay dito? Nagpanik si Hector. Mr. Knock, kung hindi ka nasiyahan sa mga terminong nabanggit ko kanina, maaari tayong. Walang dapat pag-usapan, putol ni Zachary sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya, mayroon kang 1 minuto upang gawin ang iyong desisyon. Siya, o ang iyong kumpanya. With that,
Tumayo siya at tinungo ang banyo. Binibigyan niya ng space sina Hector at Charlotte para makapag-usap. Sa buong panahon, ang mga kamao ni Hector ay mahigpit na nakakuyom, at ang kanyang mga mata ay namumula. Ang kanyang damdamin ay nagbabantang tumalsik. Napatingin sa kanya si Charlotte na may habag sa mga mata. Hindi mabilang na mga salita ang bumabula sa kanyang puso, ngunit walang lumabas sa kanyang bibig. Alam niyang hinding-hindi niya matatakasan si Zachary. At the end of the day, she was destined to be his toy. Si Hector ay nahuli sa isang dilema. Parang hinihila ng dalawang kamay ang puso niya sa dalawang magkaibang direksyon, na nagbabantang magkapira-piraso siya. Gusto niyang protektahan si Charlotte, ngunit hindi niya maaaring ilagay sa panganib ang kanyang kumpanya. Kahit alam niyang bitag ito ni Zachary, wala siyang magagawa. Hector, sa wakas ay nagsalita si Charlotte, na binasag ang katahimikan ng tensyonado na kapaligiran. Huwag ka masyadong mag-isip tungkol dito, sumama ka sa puso mo. Charlotte, ayokong pabayaan ka tulad ng ginawa ko 4 na taon na ang nakakaraan, sabi ni Hector. Pero hindi ko pwedeng hayaan na lang ang aking kumpanya na mamatay. Ang Sterling Group ay itinatag sa dugo, pawis, at luha ng 3 henerasyon ng mga Sterling. Naiintindihan ko. Napangiti si Charlotte. This isn't like the past. Your company is the only thing na dapat mong panagutan ngayon. Ngunit paano ang tungkol sa iyo? Napabuntong hininga si Hector. Wala siyang gagawin sa akin, sagot ni Charlotte na nagkukunwaring casual. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Wala siyang gagawin sa iyo. Napatingin si Hector sa bathrobe na suot niya habang damaloy ang maraming emosyon sa kanyang mata. Noon pa man ay naging mapagmataas kang tao na mahigpit na pinangahawakan ng iyong moral at prinsipyo, ngunit ngayon. Hindi na naituloy ni Hector ang pagsasalita. Matagal nang pumuti ang kanyang mga buko sa sobrang tigas niya at nakakuyom ang kanyang mga kamao, at nakikita niya ang kawalan ng kakayahan at bakas ng katigasan ng ulo sa mga mata nito. Alam ni Charlotte na malamang na hindi niya naiintindihan ang sitwasyon, ngunit hindi siya mapakali na magpaliwanag sa kanya. Isang mapait na ngiti lang ang ginawa niya. Tama ka, pero alam mo ba kung bakit ako naging ganito? Ang kanyang mga salita ay naging sanhi ng muling pag-igting ng kapaligiran. Kung hindi pinutol ng mga Sterling ang kanilang mga layag noon at sinira ang pakikipag-ugnayan sa pamilyang Wynn sa sandaling nalaman nila ang tungkol sa bangkarota, hindi sana siya napasok sa bitag ni Luna. Ang lahat ng mga bagay na iyon ay hindi mangyayari, at hindi siya hahantong sa ganitong paraan. Sa makatuwid, si Hector ang pangunahing responsable sa kung ano siya. I'm sorry. Ibinaba ni Hector ang kanyang ulo sa pagkakasala. So, nakapagdesisyon ka na ba? Sa sandaling iyon, ang mayabang na boses ni Zachary ay naglakbay sa kanilang mga tainga. Mr. Knock, sa tingin ko dapat ay magkaroon tayo ng pribadong pag-uusap. Hindi pa rin sumuko si Hector. Gusto pa rin niyang protektahan ang kanyang kumpanya at siya. Wala akong oras para kausapin ka. Umupo si Zachary sa couch at nag-cross legs. Bibigyan kita ng 10 segundo. Kunin mo siya, o kunin mo ito. Itinuro niya ang ruby necklace gamit ang daliri niya. Ako, may sasabihin pa si Hector nang mag-ring ang phone niya. Mabilis siyang pumunta sa gilid ng kwarto at pinili na sagutin ito. Hello, ano? Dad, don't panic. I'm thinking of a way. I know. I'll call you back later. Pagkatapos ng tawag, nagmamadaling nakiusap si Hector kay Zachary, Mr. Knock, can't you spare us? Bakit mo itinigil ang buong proyekto? Ito ay napakalaking kawalan para sa amin. So, nagtaas ng kilay si Zachary at ngumisi. Ako. Nawalan ng masabi si Hector. Ngayon, si Zachary ang lalaking humihila ng lahat. Kung sino man siya, gustong niyang patay na siya sa susunod na segundo. Walang puwang para sa talakayan. May natitira kang 3 segundo. Itinaas ni Zachary ang kanyang mga daliri at nagsimulang magbilang. 3. Mr. Knock. 2. Mr. Knock, pakiusap. Kung ipagpapatuloy mo ito, hindi ka na makakapili. Sa ngayon, nakasimangot si Zachary sa pagkainip. Ako,
Sinulyapan ni Hector ang ruby necklace bago nilingon si Charlotte habang nahihirapan sa kanyang pinili. Maya-maya lang ay nagring ulit ang phone niya. Tumutulo ang pawis sa kanyang sentido, at namumula ang kanyang mga mata. Nang hindi na siya matingnan pa, kukunin na sana ni Charlotte ang ruby necklace para sa kanya. Halos sabay abot ni Hector para kunin ang ruby necklace. Ang pendant ay dumausdad sa likod ng kamay ni Charlotte, at hindi niya namamali na itinaas ang kanyang ulo at tingnan siya. Nagtama ang mata ng dalawa sa katahimikan. Bagamat naiintindihan niya ang dahilan ng pagpili nito, at sinuportahan niya ang desisyon nito, nananatili pa rin siyang natigilan sa pagkasabik niyang kunin ang kwintas sa huli. Ang desisyon niyang kunin ang kwintas ay parang punyal na tumusok ng malalim sa puso niya, na nagpapadala sa kanya ng mga alon ng paghihirap. Lottie, ako. Nagpapanik si Hector. Napagtanto niya na gusto ni Charlotte na pumili para sa kanya, ngunit siya ay mas mabilis kaysa sa kanya ng 1 segundo. Kaya lang, lahat ng sinabi niya sa kanya kanina ay wala nang ibig sabihin ngayon. Napakagaling. Binigyan siya ni Zachary ng isang nasisiyahang ngiti. Ang isang tao na nakakaalam at nagpapasakop sa kanyang sarili ng mga pangyayari ay isang matalinong tao. Mr. Knock, pwede bang? Paalisin mo siya. Hindi nagbigay ng pagkakataon si Zachary para magsalita si Hector. Pumasok ang security guard sa kwarto para ihatid si Hector palabas ng villa. Sa buong panahon, ang mga mata ni Hector na puno ng pagkakasala ay nakatutok kay Charlotte, ngunit hindi iniangat ng huli ang kanyang ulo upang tingnan siya. Ang nangyari 4 na taon na ang nakakaraan ay naging malupit na lansihin ng tadhana, ngunit lahat ng nangyari ngayon ang pinili niya. Gaano man siya katanga sa mga pagpipilian, ginawa pa rin niya ang parehong desisyon na ginawa niya noon upang isuko siya para maprotektahan ang isang siglong kumpanya ng kanyang pamilya. 4 na taon na ang nakararaan, engaged na sila nang iwan siya nito. Pakiramdam niya ay naagrabyado siya sa mga kinikilos nito noon, pero ngayon, halos wala na silang relasyon. Hindi siya maaaring magkaroon ng sama ng loob laban sa kanya para sa paggawa ng isang pagpipilian tulad nito. Gayunpaman, ang kanyang pagkilos ay parang isang kutsilyo sa kanyang puso na hindi na maalis mula ngayon. Ito ang pinakadulo ng kanilang mahabang pag-iibigan at pinagsisisihan na nakaraan. Ano ang pakiramdam mo? Tinulak ni Zachary ang binti ni Charlotte gamit ang kanyang daliri habang siya ay nakatulala. Nakapagbigay ka na ba sa wakas sa kanya? Masaya ka na ba ngayon? Pinandilatan siya ni Charlotte na may mga mata na puno ng puot. Sinira mo ang huli kong pag-asa. Nasasabik ka ba? Hindi pa ba malinaw ang isip mo? Tumingin si Zachary sa kanya na para bang tanga. Yung sino na sinira mo ang pag-asa mo ay si Hector, hindi ako. Dahil sa ayaw niyang ipagpatuloy ang pagsasalita sa kanya, tumalikod si Charlotte para umalis. Gayunpaman, hinila niya ang kanyang kamiseta, at nahulog siya sa kanyang mga bisig. Sinubukan niyang kumawala sa kanya, ngunit ikinulong siya ng makapangyarihang mga bisig nito. Bitawan mo ako, anggal ni Charlotte habang nagpupumiglas. I dare you to move again, anggal ni Zachary pagkatapos magtaas ng isang kilay. Galit na galit si Charlotte, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kung hindi bawasan ang kanyang galit. Ang tanging aksyon niya ay maaaring gawin upang ihatid ang kanyang galit ay ang pagtitig sa kanya. Pirmahan mo. Itinulak ni Zachary ang kasunduan sa pagbabayad ng utang sa kanya. Bakit ako dapat? Nangangatwiran si Charlotte. Nabawi mo na yung necklace. Ikaw yung nagbigay dito, at ginamit ito upang bantaan si Hector. Ano ang iniisip mo na pipirmahan ko ito? Nakikipagtalo ka ba sa akin? Ngumisi si Zachary. Let me make this clear for you, ikaw ang nakawala ng kwintas sa simula. Dahil dito, natural lang na hahanapin kita bilang isa sa responsable. Ngayon, si Hector naman ang kumuha ng kwintas. Maaari mo siyang kasuhan ng pagnanakaw at scam, ngunit hindi nito binabago ang katotohanan na may utang ka pa rin sa akin. Ikaw, walang paraan na manalo si Charlotte laban sa kanya sa argumento. Siya ang palaging nagdedesisyon ng tama at ang mali. Ang tanging magagawa niya ay ang sumuko sa mga salita nito. Magpakabait ka ngayon, at lagdaan mo ito.
Naglagay si Zachary ng panulat sa kanyang kamay. Sa pagtingin sa kasunduan sa pagbabayad ng utang, umusbong ang galit sa loob niya, at pinunit niya ang papel sa mga piraso. Huwag mo na akong isiping kontrolin. Kung gusto mo akong edemanda, sige. Hindi ko gagawin ang ginagawa mo, na sinusubukan akong linlangin. Dahil doon, ibinato niya sa kanya ang mga punit-punit na papel bago humakbang paalis. Bumagsak ang mukha ni Zachary nang may malungkot na tingin na pumasok sa kanyang mga mata. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi niya ito pinarusahan ng karahasan. Sa halip, hinayaan na lang niya itong umalis. Parang kailangan ko siyang turuan ng leksyon para malaman niya kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng pag-asa. Mr. Knocked, si Miss Wind. Hayaan mo siyang umalis. Naglakad si Zachary sa windowsill at tumingin sa kanyang gumagalaw na figure. Nakita niyang nagpalit muli ang babae ng damit sa kwarto at umalis ito ng vilya nang walang dala ng kahit ano sa kanya. Matapos matanggap ang mga tagubili ni Zachary, walang sinuman sa mga katulong ang nang-ahas na pigilan siya. Naghiwalay sila nang siya ay lumagpas sa kanila. Habang naglalakad siya palabas ng kanyang tirahan, naramdaman niyang parang lumalayo siya sa kanyang mundo. May bukal sa kanyang mga hakbang at itinaas niya ang kanyang ulo, tila isang mandirigmang pagod sa labanan na nakamit ang kalayaan. Sa pakiramdam na marahil ay pinagmamasdan siya nito mula sa malayo, ikanaway niya ang kanyang kamay nang hindi lumingon sa paligid, tila nagpapaalam sa kanya. Isang panunuya ang sumilay sa mga labi ni Zachary habang siya ay umatras pabalik sa kanyang kwarto. Inabot ng kalahating oras si Charlotte bago siya nakarating sa main gate ng villa. Sa labas ay isang greenway na may mga punong nakatanim sa magkabilang gilid na may mga street lights na nakalagay sa kanila, na nagbibigay liwanag sa daan papunta sa kanyang kalayaan. Napabuga ng dibdib, nagpatuloy siya sa paglabas. May simoy ng hangin ng gabing iyon, at binalot siya nito ng komportableng lamig. Habang nakatingin siya sa tagpi-tagping naliliwanagan ng buwan at nakikinig sa huni ng mga polaka at insekto, naramdaman niyang para siyang nasa isang painting. Ang magagandang tanawin ay nagpakalma kay Charlotte at nagpalakas din ng kanyang determinasyon na layuan si Zachary. Hindi ko siya makokontrol sa akin. Hindi ako magiging alipin ng diablo na iyon. Awo, noon lang, isang halimaw ang maririnig sa kakahuyan. Tumigil si Charlotte sa kanyang paglalakad at nakatayong nakatulala. Niloloko ba ako ng tenga ko? Iyon ba ay sigaw ng mabangis na hayop na ngayon ko lang narinig? Na, hindi pwede. Mali ang narinig ko. Napahawak sa kanyang dibdib kung saan bumilis ang tumitibok na puso, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. Awo, isang alulong ang muling umalangaw sa walang laman na kalsada, at sa pagkakataong ito ay mas malapit na ito. Nanlaki ang mga mata ni Charlotte habang lumalakas ang tibok ng puso niya. No way! Wala namang mabangis na hayop dito, di ba? Sa pag-igting, sumakit ang ulo niya sa gilid habang pinagmamasdan ang paligid. Gayunpaman, walang iba na tila nagmumula sa kakahuyan ng mga tunog. Gayunpaman, natatakot pa rin siya. Kahit na siya ay umaakyat at bumaba ng burol sa isang sasakyan sa bawat oras, alam niya na ang distansya sa pagitan ng villa ni Zachary at ang pangunahing kalsada ay hindi bababa sa 6 na milya. Kakailanganin niya ng 4 na oras man lang para maglakad sa 6 na milyang ito. Walang katiyakan na ang isang mabangis na hayop ay hindi susunggaban at magpipiestahan sa kanya habang siya ay nasa paraan pababa ng burol. Sa isiping iyon, nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa noo ni Charlotte. Inikat niya ang kanyang ulo para tingnan ang kalapit na villa. 1 milya lang ang nilakad ko. Kung gusto kong bumalik ngayon, kaya ko pa. Walang pag-aalinlangan, nagsimula siyang maglakad pabalik sa villa. Gayunpaman, 2 hakbang lang ang ginawa niya bago niya naalala ang malamig na tingin at dominanteng kilos ni Zachary. Nag-alinlangan si Charlotte. Ngunit kung babalik ako ngayon, kailangan kong pirmahan ang papel. At mula noon, 78 milyon ang utang ko sa kanya. Kailan ako makakapagbayad ng utang? Not to mention if I can't clear the debt, I'll be his slave. Kailangan kong sundin lahat ng sasabihin niya. Ang pag-iisip ng pagiging alipin ay nagpatindig sa kanyang balahibo.
Hindi, hanggat humihinga ako, hindi ako babalik. Naikuyom niya ang kanyang panga at nagpatuloy. Kasabay nito, inilabas niya ang kanyang telepono para tumawag. Nagpasya siyang pumara ng taxi. Kapag nasa loob na ako ng taxi, magiging ligtas ako. Gayunpaman, napatulala si Charlotte nang ilabas ang kanyang telepono. Dahil nahulog ang phone niya sa pool kanina, nag-malfunction ngayon ang screen. Hindi lang noon, at hindi niya magawang mag-swipe sa screen, ngunit kumikislap pa ito. Habang mabilis siyang naglalakad pasulong, niyugyug niya ng malakas ang kanyang telepono, umaasang mailabas ang tubig. Siguro magagamit ko ito kapag naubos na ang tubig. Evidently, masyado siyang naive. Upang makatipid, binili niya ang pinakamurang telepono na may kasamang libreng electronic fan. Sa madaling salita, ito ay katawa-tawa para sa kanya na umaasa na ang kanyang telepono ay maaaring mabuhay pagkatapos na mabasa. Pakiramdam ni Charlotte ay umiiyak nang bumagsak sa kanya ang kawalan ng kakayahan. Ang tanging magagawa niya ngayon ay magdasal na ligtas siyang makalabas sa impyernong ito. Maliban sa pagtawag ng isang escort na isang beses 4 na taon na ang nakakaraan, wala siyang ginawang masama. Ang magagandang bagay ay nangyayari sa mabubuting tao, tama ba? Binilisan ni Charlotte ang kanyang lakad habang nagdarasal sa kanyang puso. Nang makitang walang mga nilalang ang sumunggab sa kanya kahit ilang beses na siyang naglakad ng 100 metro, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Kasabay nito, bumagal ang kanyang lakad, ako dapat ay mali ang pagkakarinig kanina. Gayunpaman, nang pumasok sa kanyang isipan ang ideyang iyon, napansin niya ang isang pares ng berdeng mata sa kakahuyan sa malapit, pinapanood siya. Agad na nakaugat ang mga paa niya sa lupa habang nanlalaki ang mga mata. Nakatitig sa berdeng mga mata, siya ay naisip, ito ay dapat na isang ilusyon. Ito ay dapat na, pumikit siya, nang muli niyang buksan ang mga ito, hindi lang nawala ang berdeng mga mata, kundi sila ay naging mas malapit din. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, natatanaw niya ang isang hayop na nababalutan ng balahibo. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 175. Ito ay isang lobo. Tumayo ang mga balahibo sa mga braso ni Charlotte habang nanginginig ang kanyang mga binti. Dahan-dahan at maingat, nagsimula siyang humakbang paatros, at handang tumakas sa eksena. Gayunpaman, binilisan ng lobo ang hakbang habang pinikit ang mga mata. Nararamdaman niya ang nakamamatay na aura mula rito. "Huwag mo akong kainin." Sinakal ni Charlotte ang kanyang mga salita bago siya umatras ng ilang hakbang. Pagkatapos, tumakbo siya pabalik sa daan kung saan nanggaling siya. Mga ilang segundo, na walang ingay na nanggagaling sa kanyang likuran. Nang lumingon si Charlotte at tingnan ito, nakita niya na ang lobo ay nakatayo sa kinatatayuan nito saglit bago ito dahan-dahan sumugod sa likuran niya. Maliwanag, ang lobo ay tumitingin sa mahinang biktima na katulad niya. Ito ay isang laro ng pusa at daga. Kapag napagod siya, susunggaban siya nito at kakainin. Mabilis na tumakbo si Charlotte sa abot ng kanyang makakaya, habang sinusubukang paandarin ang kanyang telepono. Gusto niyang tumawag ng tulong, ngunit tumangging gumana ang screen. Sa ngayon, ang kanyang takot ay nasa tuktok nito, at siya ay sumigaw, "Tulong! Tulong!" Sa kasamaang palad, walang nakarinig sa kanya. Hindi kalayuan sa unahan niya ang tirahan ng mga knock. Alam niya na sa sandaling pumasok siya sa gate, siya ay magiging ligtas. Nababalot siya ng panghihinayang. Bakit kailangan kong galitin si Zachary? Bakit kailangan kong lumabas dito mag-isa sa kalagitnaan ng gabi? May pakinabang ba sa akin ang pagiging matapang? Matutulungan ba ako ng aking dignidad na mabuhay? Hindi. Siyempre hindi. Who the fuck cares about that damn agreement? Pipirmahan ko ang papel na iyon. Hanggat kaya kong mabuhay, gagawin ko ang kahit ano. May 3 pa akong anak, si Mrs. Berry, at si Fifi. Mayroon pa akong 100,000 na hindi ko pa nagastos. Hindi ako pwedeng mamatay ngayon. Awo,
Sa wakas ay nawalan na ng pasensya ang lobo at ito ngayon ay mabilis na tumatakbo palapit sa kanya. Tumalon ang kanyang puso sa kanyang lalamunan, tumakbo si Charlotte. Nasa harapan niya ang tirahan ng mga Noct, ngunit gaano man siya kabilis tumakbo, parang siya ay hinding-hindi maabot ito. Sa kabilang banda, palapit ng palapit ang lobo. Naririnig ni Charlotte ang pag-ungol ng hangin sa likuran niya, at nararamdaman niya ang nakamamatay na aura ng lobo. Bumigay ang kanyang mga paa sa kanya, at bumagsak siya sa lupa ng may malakas na kalabog. Sa sandaling iyon, dalawang salita ang pumasok sa kanyang isipan, nababaliw ako. Tapos na ako para. Sa kanyang likuran, binuwag ng lobo ang kanyang panga at sumugod sa kanya. Biglang pumikit si Charlotte. Sa sandaling iyon, isang pilak na kislap ang kumislap mula sa gilid at tumama sa leeg ng lobo. Wala pang 1 metro ang layo mula kay Charlotte, bumagsak ang lobo sa lupa. Niyugyug nito ang nanghihina nitong katawan bago ito mabilis na tumakas sa kakahuyan. Huwag mo akong kainin. Huwag mo akong kainin. Gumapang siya sa lupa tulad na parang isang pagong, si Charlotte ay humagulgol sa kawalan ng pag-asa. Isang pares ng mga mata ang malamig na nakatingin sa kanya mula sa kakahuyan, at ang mga ito ay hinamak siya. Makalipas ang mahabang sandali, sa wakas ay bumalik sa katinoan si Charlotte. Matigas, lumingon siya sa likuran niya, na upang mapagtanto na wala na ang lobo. Siya tumindig sa kanyang paa sa kanyang nanginginig na binti at tumakbo patungo sa villa. Awo! Sa kakahuyan, tinakpan ng payat na figure ang kanyang bibig at ginaya ang alulong ng isang lobo. Tili ni Charlotte habang binibilasan. Sa nanginginig na boses, sumigaw siya, tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Nang sa wakas ay marating niya ang pasukan ng villa, napagtanto niya na ang dark green na steel gate ay mahigpit na nakasara, na tinatakan si Charlotte mula sa kaligtasan ng bahay. Ipinatong niya ang kanyang mga palad sa gate at sumigaw, buksan niyo. Bilasan niyo at buksan niyo ang pinto. May isang lobo sa labas. Walang sumagot sa kanya. Nakikita niya ang ilang gwardya sa kalayuan na nanatiling tahimik na parang estatwa. Parang sila ay hindi narinig ang kanyang paghingi ng tulong. Tulong! Tulong! Tinadyakan ni Charlotte ng kanyang mga paa habang patuloy na sumisigaw, ako ito, si Charlotte. Papasukin niyo ako. Gayunpaman, walang reaksyon mula sa mga gwardya. Anong nangyayari sa inyong lahat? Papasukin niyo ako. Malapit nang lumuha si Charlotte. Zachary, papasukin mo ako. May lobo sa labas na kakainin ako. Hindi ba't ikaw ang unang gustong umalis? Isang walang malasakit na boses ang pumasok sa kanyang tainga. Paglingon sa direksyon ng boses, napansin ni Charlotte na nakaupo si Zachary sa kahoy na bangko sa tabi ng flower bed. Nakasuot siya ng sleeping robe, at hawak ang isang tabako sa isang kamay at isang baso ng alak sa kabila, at siya ang epitome ng kawalan ng interes. Papasukin mo ako, please, pakiusap ni Charlotte habang humihikbi. May lobo dito na kakainin ako. Walang pakialam na sagot ni Zachary. Tumayo siya at dahan-dahan naglakad palayo. Hoy! Malapit nang masira si Charlotte. She slams her fists on the steel gates at sumigaw, hindi ka lang tatayo dyan at panuurin akong mamatay, hindi ba? Kung hindi mo ako papasukin, mamamatay ako. Hindi siya pinansin ni Zachary habang patuloy na naglalakad papasok ng villa. Zachary knocked, sigaw ni Charlotte. Ikaw na walang pusong hayop. Malapit ka nang makakuha ng karma. Tumigil si Zachary para lumingon at tumingin sa kanya. Nilalait mo pa ba ako sa oras na ganito? Huwag mong ipagpalagay na kailangan kong magmakaawa sa iyo, sabi ni Charlotte. Kung mamamatay ako dito, kailangan mong pasanin ang responsibilidad. Kung darating ang mga pulis, ikaw ang pangunahing suspect. I see, mata imtim na tumango si Zachary. Itinuro niya ang surveillance camera sa may gate. Nakikita mo yun. Isa sa pelikula nito ang proseso ng pagkain ng lobo sa iyo. Napagtanto mo na ang isang lobo ay ligaw, tama ba? Hindi ako ang isa na nagpalaki nito at walang batas na nagsasaad na kailangan kitang iligtas. Ikaw, hindi makabuo ng sagot si Charlotte para pabulaanan siya. Let me teach you something, nakangiting sabi ni Zachary.
Kapag kinagat ka ng lobo, sumigaw ka lang at sumigaw na parang kanina lang. Iisipin nitong nakakainis ka, at puputok ang panga nito sa iyong lalamunan. Habang ang dugo na bumulwak sa iyo tulad ng isang bukal ng tubig, at ang kamatayan ay magiging instant. Sa ganitong paraan, hindi masakit. Nawalan ng kulay ang mukha ni Charlotte habang nanginginig ang buong pagkatao niya. Ang lahat ng mga salita niya ay naramdaman niya sa kanyang lalamunan. Nais ko sa iyo ng isang maligayang kamatayan. Paalam. Kumaway si Zachary at tumalikod na para umalis. Zachary knocked. Daing ni Charlotte habang kinakalampag ang bakal na gate. You heartless bastard. Mamatay ka ng kakila-kilabot na kamatayan. Awo. Muli, umalangaw ang mga lobo sa likuran niya. Agad na nawala ng lakas ng loob si Charlotte nang bumagsak siya sa kanyang mga tuhod. Umiyak siya at nakiusap, pakiusap iligtas mo ako. Ayokong mamatay. Si Zachary, na nakatalikod sa kanya, sa wakas ay ngumisi sa tuwa at saya. Mas tuwang-tuwa pa siya ngayon kaysa noong nakakuha siya ng business deal na nagkakahalaga ng 10 bilyon. Gayunpaman, hindi siya nagmamadaling lumingon. Sa halip, mabagal siyang humakbang pasulong. Zachary, basta iligtas mo ako, gagawin ko ang lahat. Wala nang pakialam si Charlotte ngayon, ang mananatili na buhay ay ang tanging nasa isip niya. Ibigay mo sa akin ang kontrata. Pipirmahan ko ito. Basta't iligtas mo ako, pipirmahan ko ito. Sigurado ka. Sa wakas ay tumalikod na si Zachary. With innocent expression on his face, he asked, baka sasabihin mo na pinipilit na naman kita. No, I won't. I'm doing this willingly, garantiya ni Charlotte. Papasukin mo muna ako. Papasukin mo ako dali. Ang lobo ay nandito. Ito talaga. Sige, pero tandaan mo, ikaw ang nagmamakaawa sa akin. Dahan-dahan itinaas ni Zachary ang kanyang braso at nag-gesture. Noon ay humakbang pasulong ang bodyguard at binuksan ang steel gates. Ang mga gate ay nabuksan lamang ng isang maliit na bahagi bago si Charlotte ay nagmamadaling pumasok. Dahil ang kanyang mga paa ay mahina pa, siya ay nahulog sa lupa. Pag-angat ng kanyang ulo, nakita niya ang maraming pares ng berdeng mga mata na nagmamasid sa kanya nang may pag-iimbot mula sa malapit na kakahuyan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot, isang panginginig ang bumalot sa kanyang katawan bago siya nawalan ng malay. Pinilit ni Zachary ang kanyang dila at bumantong hininga bago umiling. How fragile is she to pass out just like that? Pagkatapos ay lumakad siya upang buhatin siya sa kanyang mga bisig bago itinuro ang mga gwardya. Maaari ka nang umalis ngayon. Oo, Mr. Knocked. Pinindot ng isa sa mga bodyguard ang isang button, at agad na nawala ang berdeng mga mata. Binuhat ni Zachary si Charlotte sa villa at inilagay sa kama. Maya-maya lang ay pumasok si Reyna na may dalang bagong kopya ng kontrata. Hawak ang kamay ni Charlotte, kinagat ni Zachary ang kanyang hinlalaki, at agad na lumabas ang dugo. Pagkatapos ay pinindot niya ang kanyang hinlalaki sa signature section ng kontrata bago ang isang nasisiyahang ngiti ay sumilay sa kanyang mukha. I told you, hindi ka makakatakas sa akin. Noong gabing iyon, binalot ng bangungot si Charlotte. Nang muling sumikat ang araw, nagising siya na natatakpan ng pawis. Nakatuon sa kisame ang mga mata niya habang hinihingal. Nagtagal siya bago niya nakuha ang sarili. Matapos masigurado na nasa isang kwarto siya sa villa at ligtas na siya, nakahinga siya ng maluwag. Nakadikit sa kanya ang kanyang damit, at hindi ito komportable, kaya tumungo siya sa banyo para maligo. Nung ang kanyang mga kamay ay lamapat sa tubig, isang kirot ng sakit na naglakbay sa kanyang mga daliri. Noon lang niya napagtantong na punit ang balat sa dulo ng kanyang hinlalaki. Hindi ito pinansin ni Charlotte, sa pag-aakalang ito ay isang pinsala sa kanyang pagtakas kahapon. Pagkatapos maghilamos, lumabas siya ng banyo nang may narinig siyang kumakatok sa pinto. Ang boses ni Reyna ay nanggaling sa likod ng pinto. Miss Wind, pwede ba akong pumasok? Oo, sagot ni Charlotte. Pumasok si Reyna sa kwarto na may hawak na bird cage. Tahimik na nakahiga si Fifi sa loob habang kinakatakutan nitong pinagmamasdan ang banyagang kapaligiran.
Sa sandaling makita nito si Charlotte, gayunpaman, lumiwanag ito at ikinumpas ang nasugatang pakpak bago sumigaw. Mommy, Mommy, Fifi, mabilis na humakbang si Charlotte para buksan ang hola. Lumipad si Fifi at dumapo sa balikat ni Charlotte. Naghahanap ng katiyakan, hinimas nito ang mabalahibong ulo ang pisngi ni Charlotte. Magandang babae, marahan itong hinalikan ni Charlotte. Tahimik na nahiga si Fifi sa leeg niya na parang bata sa mga bisig ng kanyang ina. Isang matalinong loro, bulalas ni Reyna. Ito ay kaibig-ibig. Bahagi ito ng aking pamilya. Hinaplos ni Charlotte ang mga pakpak ni Fifi. Paano ba? Masakit ba? Kailangan nitong ipahinga ang pakpak nito, at kailangan nating palitan ang benda nito tuwing 2 araw. Magiging maayos ito sa loob ng 1 buwan. Sagot ni Reyna sabay sarado ng kulungan. Natutuwa akong marinig yun, nakahinga ng maluwag si Charlotte. Kung hindi dahil sa pagliligtas sa akin ni Fifi, patay na ako ngayon. Speaking of which, iniulat ni Reyna, inimbestigahan ko ang pangyayaring ito. Ang mga nagpadala sa iyo ng regalo at ang mga umatake sa Divine Corporation ay ginagawa ng iisang partido. Kami ni Ben ang kukuha para sa kasong ito. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Ano, sigurado ka? Nagulat si Charlotte sa balita. Yung umatake sa Divine Corporation ay dapat ang mga karibal ni Mr. Noct. Bakit gusto nila akong patayin? Isa lang akong walang tao. You are not just some nobody, ang malalim na tugon ni Reyna bago niya iniba ang paksa. Oh, sa pamamagitan ng paraan, inimbitahan ka ni Mr. Noct sa almusal. Kaya bilasan muna at humanda ka. Bago pa makabalik sa katinuan si Charlotte ay napayuko na si Reyna at umalis na. Napaisip si Charlotte sa nangyari kagabi. Siya ay gumawa ng isang pangako ng walang ingat upang matiyak siya sa kaligtasan. Pipilitin ba ako ni Zachary na pirmahan ang papel ngayon? Sa isiping iyon, natarante si Charlotte. Ay hindi, kung pipirmahan ko ang papel, magiging alipin niya ako, hindi ba? Ellie, naputol ang pag-iisip ni Charlotte sa sigaw ni Fifi. Hush, bulong ni Charlotte sa loro. Fifi, this isn't our house, so you'll have to be careful with sa iyong mga salita, okay? Huwag banggitin sina Robbie, Jamie, o Ellie. Naiintindihan mo ba? Robbie, Jamie, Ellie. Tila hindi masyadong naintindihan ni Fifi ang kanyang mga sinabi habang patuloy itong sinisigaw ang mga pangalan ng mga bata. 2 araw na mula nang makita ni Fifi ang mga bata, at na-miss sila ng loro. Fifi, sasawayin na sana ito ni Charlotte nang biglang bumukas ang pinto. Si Zachary, na nakasuot ng casual suit, ay humakbang papasok sa kwarto. Bakit hindi ka kumakatok kapag papasok ka? Nagpapanik si Charlotte, sa takot na baka sabihin ni Fifi ang isang bagay na hindi dapat, at mahanap niya ang tungkol sa mga bata. Ito ang aking tahanan. Umupo si Zachary sa couch bago pinag-cross ang paa. Kamusta ang tulog mo kagabi? Ayos lang. Napatingin kay Zachary si Charlotte na parang nahihiya bago pa man siya pansamantalang nagsabi, Mr. Noct, salamat sa iyong pagligtas sa akin. Sa tingin ko oras na para umuwi ako. Ang bahay mo ay nagkawatak-watek. Saang bahay ka babalik? Inilabas ni Zachary ang isang stack ng mga tseke bago isulat ang isang string ng mga numero sa isa. Pagkatapos ay iniabot niya ito sa kanya. Eto, gamitin mo at bumili ng bahay sa halip na umupa. Ano? Napatulala si Charlotte. Nagkamali ba ako ng pagkarinig sa kanya? Binibigyan ako ng dyablo ng pera para makabili ng bahay. Nagtaas ng kilay si Zachary. Ayaw mo, kalimutan mo na yan. Siya ay 1 segundo ang layo mula sa pag-iingat ng tseke. Siyempre gusto ko. Mabilis na kinuha ni Charlotte ang tseke. Nang makita niya ang mga numero sa papel, siya ay sumilay sa isang ngiti. 2 milyon. Salamat, Mr. Noct. You're welcome. This is what you deserve, after all. Napangiti si Zachary. Ito ang reward para sa iyong pagkumbinsi kay Mr. Sturt na uminom ng laxatives. Tungkol dyan, akala ko ba sinabi mo na kukunin mo ito sa pera ng kwintas? Ang kaisipan ay bumaon sa puso ni Charlotte sa kanyang mga sinabi.
Maging si Fifi ay nanginginig habang nakatingin kay Zachary na parang halimaw. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng pagkakautang sa akin ng 100 milyon at pagkakautang sa akin ng 78 milyon? Ungol ni Zachary. Maaaring bigyan kita ng gantimpala upang matiyak na hindi ka magkakaroon ng iba pang mga alalahanin kapag pinagsilbihan mo na ako. Teka, pagsilbihan. Nang marinig ang salitang iyon, natarante si Charlotte habang nagmamadaling sinabi, Mr. Knock, isa lang akong ordinaryong nagtatrabaho. Hindi ko ibinebenta ang katawan ko. Ibinebenta ang aking katawan. Ibinebenta ang aking katawan. Ulit ni Fifi. Napatingin dito si Zachary. Agad nitong isinara ang kanyang tuka at ibinaon ang sarili sa makapal na buhok ni Charlotte. Ginamit pa nito ang tuka para hilahin ang buhok para matakpan nito ang mukha, na para bang iyon ang perpektong pagbabalat kayo. Ibinento mo na ang sarili mo kagabi. Kinuha ni Zachary ang kontrata at iwinagayway ito sa harap ng kanyang mga mata sabay ngisi. Mula ngayon, akin ka na. Ang mga mata ni Charlotte ay kasing laki ng mga platito habang nakatitig sa papel na nasa kamay nito. Pagkatapos ay naalala niya ang mga pangyayari kahapon. Tama, hinabol ako ng lobo kagabi. At tumakbo ako ng mabilis hanggang sa makakaya ko makapunta sa villa. Nang nakarating ako sa villa, pinaghahampas ko ang aking mga kamao sa bakal na tarangkahan habang sumisigaw ng tulong. Pagkatapos niyang magbanta na hindi bubuksan ang gate kapag tumanggi akong pumirma sa kasunduan, sa wakas ay pumayag akong pirmahan ito. Gayunpaman, natatandaan kong nahimite ako sa lalong madaling panahon, kaya hindi ako maaaring pumirma sa kasunduan. Nang kunin ni Charlotte ang papel para tingnang mabuti, napagtanto niyang wala ngang laman ang papel ng kanyang pirma. Gayunpaman, mayroong isang maliwanag na pulang thumbprint dito. Bagamat tuyo na, kaya niya maamoy pa ng dugo. Saglit siyang nanigas bago niya itinaas ang kamay at tinignan ang nasugatang niyang hinlalaki. Ang realization sa wakas ay bumungad sa kanya. Zachary, ang kulit mo. Douchebag. Douche. Bago pa ito maulit ni Fifi sa pangalawang pagkakataon, napa-atras ito sa mga mata ni Zachary at bamulong ito. Mommy, natatakot. Natatakot. Inilayo ni Zachary ang tingin kay Fifi, kinuha ni Zachary ang remote sa gilid at pinindot ang button nito. Pagkatapos, umalangaw-ngaw sa silid ang paghingi ng tulong ni Charlotte. Pakiusap iligtas mo ako, ayokong mamatay. Zachary, basta iligtas mo ako, gagawin ko ang lahat. Ibigay mo sa akin ang kontrata. Pipirmahan ko ito. Basta't iligtas mo ako, pipirmahan ko ito. Sigurado ka. Boses ni Zachary, are you going to claim na pinipilit na naman kita? No, I won't. I'm doing this willingly. Papasukin mo muna ako. Papasukin mo ako dali. Nandito na ang lobo. Ganun ba? Sige, pero tandaan mo, ikaw ang nagmamakaawa sa akin. Tinapos na ang recording. Dahil sa kahihiyan, namula ang mukha ni Charlotte, at gusto niyang mabaon siya sa lupa at magtago. Nakataas ang isang kilay, tinitigan siya ni Zachary ng magiliw na tingin. May video recording pa nga ako, gusto mo bang mapanood ito? Ikaw, nanginginig ang labi ni Charlotte habang pinipigilan ang pag-iyak. Maging mabuti ka ngayon. Kinuha ni Zachary ang kontrata, tiniklop, at itinago sa bulsa. Kung maganda ang performance mo, gagawin kang gagantimpalaan. Kung hindi, kailangan mo pa ring gawin ang anumang nasa kontrata, at mapaparusahan ka rin. Tumayo siya at tinapik ang mukha niya. Pag-isipan mo, alin ang mas maganda? Habang ang galit ay dumadaloy sa kanyang mga ugat, pinandilatan siya ni Charlotte, ngunit hindi siya nang ahas na magsalita ng kahit isang salita. Aalis muna ako kung ganoon. Tumalikod si Zachary para umalis nang hindi siya tinitigan. Sana ikaw ay mapag-isipan ng mga bagay-bagay kapag bumalik ako. Pag-alis niya, kinaway-kaway ni Charlotte ang kamao niya sa likod niya at isinumpa siya sa loob-loob, "You bastard! Douchebag! Hayop! Isang piraso ng shit! Sana ay mapagtanto ng Diyos kung gaano ka kakulit at masaktan ka mula sa itaas." Ellie, Jamie, Robbie, biglang sumigaw si Fifi, natatakot. Natatakot. Napahinto si Zachary, na akmang lalabas ng kwarto.
Lumingon siya kay Fifi at nagtanong, ano ang sinabi nito? Wala. Nanginginig ang anit ni Charlotte dahil sa takot habang bumibilis ang tibok ng puso niya. Isinusumpa niya si Fifi sa mga salitang iyon sa loob-loob. Damn it, bakit sinasabi ni Fifi ang mga pangalan nila sa oras na ganito? Sinusubukan ba nitong guluhin ang lahat para sa akin? Saglit na lumingon si Zachary kay Charlotte bago siya nagpatuloy sa paglalakad palabas. Hanggang sa hindi na marinig ni Charlotte ang kanyang mga yapak ay nakahinga siya ng maluwag. Tinapik ang kanyang ulo sa gilid, pinagalitan niya, Fifi, huwag kang magsalita ng hindi nag-iisip. Mommy, medyo naiinis, bamulong si Fifi, badman. Natatakot. Alam kong masama siyang tao, pero, maya-maya lang, may kumatok sa pinto. Miss Wind, pwede ba akong pumasok? Bigyan mo ako ng 1 minuto. Matapos ikulong si Fifi sa banyo, pinapasok ni Charlotte si Reyna sa kwarto. Miss Wind, umalis na si Mr. Knock papuntang E-Nation. Inutusan niya akong alagaan ka. Naghanda na ako ng almusal. Kukunin mo ba ito sa kwarto o? Pumunta siya sa E-Nation. Putol ni Charlotte sa tonong nasa sabik. Hanggang kailan siya mawawala? 3 araw, kung mabilis siya. Kung hindi, hindi ako sigurado. Pero susubukan niyang bumalik sa lalong madaling panahon. There's no need to rush. It's better kung magtagal pa siya doon. Sa katunayan, mas gugustuhin ni Charlotte na hindi na siya bumalik. Napangiti si Reyna. We've dealt with the person who attacked you the last time. From now on, you won't na sa anumang panganib, at nagpadala ako ng 1 tao upang ayusin ang iyong bahay. Higit pa rito. Hindi na kailangang ayusin ang aking bahay. Pinigilan siya ni Charlotte. I'll deal with my own house. Hindi mo kailangan upang mag-alala dito. Hilingin sa kanila na huminto. Ayokong may tao sa bahay ko. Ha? Natigilan si Reyna sa sinabi niya. Anong ibig mong sabihin, ha? Bilasan mo na at sabihin mong tumigil na sila. Si Charlotte ay natakot na may mahanap tungkol sa kanyang mga anak. Sige. Ipapaalam ko agad sa kanila. Agad na tinawagan ni Reyna ang grupo ng mga fixer na humihiling sa kanilang head na bumalik. Wala pa sila sa bahay ko diba? Hindi mo naman hinanap ang bahay ko diba? Si Charlotte ay hindi kailanman nag-aalala. Hindi pa. Papunta lang sila, at pauwi na sila ngayon pagkatapos matanggap ang tawag ko. Binigyan siya ni Reyna ng nakakapanatag ng ngiti. Don't worry. Kung wala ang utos ni Mr. Knock, hindi ka namin iimbestigahan. Gayunpaman, pagkaraan ng isang paghinto, maingat na nagtanong si Reyna, ano ang ikinababahala mo? Mas gusto ng lahat na magkaroon ng sarili nilang privacy. Pinilit ni Charlotte ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Mayroon si Diablo na kinuha na ang kontrol sa halos buong buhay ko. Gusto ko lang ng kaunting space ko. Hindi ka kinokontrol ni Mr. Knock, gusto ka niya. Imposible iyon. Sa pagbanggit nito, nagsimulang sumayaw ang galit sa dibdib ni Charlotte. Kung gusto niya ako, siya dapat ay niregaluhan ako ng ilang villa, sports car, at 1 bilyon o 2. Dapat tinatrato niya ako ng parang prinsesa sa halip na pahirapan ako ng ganito. Siguro iba-iba ang pagpapahayag ng pagmamahal ng lahat. Nakangiting mungkahi ni Reyna. Kung iyon ang kaso, tiyak na mayroon siyang kakaibang paraan ng pagpapahayag ng kanyang pagmamahal. Inilibot ni Charlotte ang kanyang mga mata bago magtanong, Dr. Langan. Gusto ko nang umuwi, pwede ba? Siyempre kaya mo, papakuha ako ng kotse para sayo. Sa kanyang pagbabalik, sinabi ni Reyna kay Charlotte, Miss Wind, sa totoo lang, magiging mas ligtas ang pagtira sa villa. Kung gusto mong magtrabaho, maaari akong gumawa ng mga pagsasaayos na ipadala ka at pabalik sa trabaho. Hindi, mas gusto ko pa ring tumira sa sarili kong bahay. Pinakinas ni Charlotte ang mga balahibo ni Fifi. Kasalukuyang mahimbing ang tulog ng loro. Sige, hindi naman nagpumilit si Reyna. Since Mr. Knock won't be around, you can look for me if you have any issue. Nakuha ko. Salamat, sagot ni Charlotte nang walang pag-iisip. Ang tanging ideya na pumupuno sa kanyang isip ay kung paano tatakasan niya si Zachary.
Dapat ko bang kunin itong 2 milyon at tumakas kasama ang mga bata? Kung gusto mong bumili ng bahay, kaya ko ring ayusin yan, tutal meron naman ang Divine Corporation na mga ari-arian sa lahat ng dako. Hindi banggitin na mayroon kaming mga sangay sa maraming lungsod. Nang marinig ang mga salita ni Reyna, inalis ni Charlotte ang pag-iisip ng pagtakas. Marahil ay ipinahiwatig ni Reyna sa kanya na hahanapin siya ni Zachary saan man siya magpunta. Hulaan ko dapat kong itigil ang aking pag-iisip. Kabanata 200. Nang marating ni Charlotte ang Happy Avenue, ang una niyang ginawa ay bumili ng telepono. Sa pagkakataong ito, nagpakatatag si Charlotte at binili ang pinakamahusay na magagamit na telepono, at umaasa na hindi ito gagawin na mad-epekto ang paggawa ng kasing dali ng nangyari noong huling pagkakataon. Nakalagay sa kanyang phone card, mabilis na tinawagan ni Charlotte si Mrs. Berry. Samantala, naisip ni Mrs. Berry na may nangyari kay Charlotte nang hindi niya makontak siya kagabi. Matapos ipaliwanag kay Mrs. Berry na nasira ang kanyang telepono, ipinagpatuloy ni Charlotte ang pagbibigay ng video call sa kanyang mga anak. Nakikita ni Charlotte na sinuot ng kanyang mga anak ang kanilang makapal na cotton padded na jacket, ngunit tumingin pa rin sila na kasing ganda ng dati. Nakakunot ang noo, nag-aalalang nagtanong si Robbie, "Mommy, okay ka lang? Nag-aalala kami sa iyo." "I'm fine, don't worry," paninigurado ni Charlotte. Sumiksik si Jamie sa harapan at ipinakita sa ina ang kanyang mga kamao. "Mommy, nag-practice ako ng martial arts kamakailan lang. Kapag naging malakas na ako, mapoprotektahan kita." "Salamat, Jamie." Ngumiti ng matamis si Charlotte. Si Jamie ang pinakamahusay. Mommy, pinisil ni Ellie ang chubby cheeks niya sa frame. Nang makita niya ang kanyang ina, siya, ang kanyang malalaking mata ay agad na bumuhos ng luha. "Mommy, miss ka na ni Ellie." Nang makita ang pagluha ni Ellie, parehong napaluha sina Robbie at Jamie. Gayunpaman, sumimangot ang dalawang lalaki habang pinipilit nilang pigilang tumulo ang mga luha sa kanilang mga mata. "Be good, Ellie. Kapag natapos ko na ang mga bagay dito, pupunta ako para sa inyong tatlo," pang-aaliw ni Charlotte. "Nahuli na ang masamang tao, at kailangan ko munang ayusin at linisin ang bahay para magawa niyong bumalik sa isang magandang tahanan." "Ang galing!" Naghiyawan ang mga bata. "Mommy, pupunta kami at tulungan ka sa paglilinis," tinig ni Robbie. "Hindi ka namin papayagang gawin mag-isa ang lahat." Sumimangot si Jamie, "Tama. Malakas akong bata. Marami akong kayang gawin." Ang maliit na bata ay nagpatuloy sa pagkuyom ng kanyang mga kamao at ipinakita sa kanyang ina ang kanyang mga kalamnan. "Matutulungan ko rin si Mommy." Napasinghot si Ellie habang tumutulo ang luha sa kanyang baba. "Ellie, Ellie." Nang marinig ang boses ni Ellie, biglang nagising si Fifi. Sa simula, umikot ang ulo nito, at hinahanap ang babae. Nang malaman ni Fifi na nasa screen ang mga bata, lumipat ito sa screen at tumili, "Robbie, Jamie, Ellie." "Fifi." Ang mga bata ay labis na nasasabik na makita ang kanilang alagang loro, at mabilis silang kumaway dito. Miss you, ulit ni Fifi sa screen. Nagsisiksikan ang mga bata na lumabas sa screen. "Fifi, miss ka na rin namin." "Nako, Fifi, bakit may sugat ang pakpak mo?" Nasaktan si Fifi dahil sinubukan akong protektahan, pero nasuri na ito ng veterinaryo. "Ayos na si Fifi, gagaling na ito. Sana gumaling ka agad," paniniguro ni Charlotte. "Robbie, Jamie, Ellie, kayong tatlo ay dapat maging mabuting bata." "Okay. Magiging mabuting bata kami." Napuno ng pag-asa ang puso ni Charlotte habang nakatingin sa kanyang mga anak. Pagkatapos aliwin ang kanyang mga anak, umuwi na si Charlotte. Pagdating sa kanyang bahay, napagtanto niyang nandoon ang landlady at binago ang lock ng pinto at nagdikit ng malaking notice sa pinto, nagbabala kay Charlotte na makipag-ugnayan sa kanya sa lalong madaling panahon. Dahil sa takot, mabilis na tinawagan ni Charlotte ang landlady. Nang sumugod ang landlady, tinusok niya ang isang daliri sa direksyon ni Charlotte at sinimulan siyang minumura. Matapos sabihin kay Charlotte na hindi niya ibabalik sa kanya ang deposito at upa,
hiniling niya sa kanya na magbayad ng 30,000 bilang parusa at sinabi pa sa kanya na umalis sa pagtatapos ng araw. Sinubukan ni Charlotte na mga tuwiran sa kanya, ngunit sinabi ng landlady, mula nang lumipat ka, nananatili ang masasamang bagay na nangyayari. Napapikit na ako sa mga pumunta dito para magkagulo. Ngunit nakakakuha lamang ito ng mas malala. Ngayon, mayroon pang pagpatay at pagkidnap. Anong klaseng lugar ito sa tingin mo? Miss Hill, hayaan mo akong magpaliwanag. Ayokong marinig ang dahilan mo. Umalis ka kaagad, o tatawagan kita ng mga pulis, babala ni Peyton na may ungol. Naging mabait ako sa iyo sa pamamagitan ng hindi pagtawag sa mga pulis at pagtatapon ng iyong mga gamit at naghintay na bumalik ka para makipag-usap sa iyo. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po.